Isang malupit na kasinungalingan ang sumira kay Florinda. Habang nagdurusa siya sa gitna ng bagyo, yakap ang kanyang sinapupunan. Nagpapakasaya naman sa mainit na palasyo ang biyenang umutos ng kanyang kamatayan. Itinakwil siya ng asawang nabulag sa peking utang na loob. Ngunit mula sa putikan, itinawid siya ng awa. Babangon siya, hindi upang manakit, kundi upang bawiin ang ninakaw na katotohanan. Ngayong nagbabalik ang nakaraan, sapat ba ang pag-ibig upang maghilom ang ganitong katinding sugat? Ituloy mo ang plano. Ipalabas ninyong magnanakaw siya at sumama sa ibang lalaki. Wala akong pakialam kung nasaan si Alejandro. Basta sa pagbalik niya, dapat ay wala na ang basurang iyan sa pamamahay ko. Ang mga salitang iyon na kasing talim ng labaha ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo ng mansyon. Sa labas ng nakapinid na pinto ng library, nakatayo si Florinda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang pilak na tray. Sa ibabaw nito ay ang isang tasa ng mainit na tsaa na hinaluan niya ng pulot at mga sariwang dahon ng herbal na kinuha pa niya mula sa maliit na taniman sa likod bahay. Buong pag-iingat niya itong tinimpla. Hinihipan pa ang bawat usok sa pag-asang ang init nito ay magpapaginhawa sa tuyot na ubo ng kanyang biyenan na si Doña Carmela. Sa loob ng 5 buwang pagdadalantaw, tiniis ni Florinda ang lahat ng hirap, ang pamimintas, at ang malamig na pagtrato dahil naniniwala siyang ang pagmamahal ay kayang magpaamo kahit sa pinakamatigas na puso. Ngunit sa isang iglap, ang bawat hirap at pagpupuyat niya ay tinawag lamang na basura. Naramdaman ni Florinda ang biglang pagpintig ng kanyang tiyan, ang marahang pagsipa ng sanggol na tila ba nakararamdam din sa pighati ng kanyang ina. Ang bigat ng tray ay unti-unting naging pasanin na hindi na kayang dalhin ng kanyang mga bisig. Ang dahan-dahang pagtagilid ng tasa ay nagdulot ng pag-agos ng mainit na tsaa sa ibabaw ng tray. Ngunit hindi na naramdaman ni Florinda ang init na dumampi sa kanyang balat dahil ang kanyang buong katawan ay tila binalot na ng yelo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabagal at masakit na pagpukpok sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Tumambad ang anyo ni Doña Carmela. Suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog at ang isang mukha na walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Tiningnan niya si Florinda mula ulo hanggang paa na parang isang duming nakadikit sa kanyang mamahaling sahig. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tanging malalim na pagkamuhi. Hindi ko alam na naging ugali mo na rin pala ang makinig sa usapan ng may usapan, Florinda. Pero marahil ay mas mabuti na rin ito para hindi na tayo magsayang ng oras sa mga drama. Wika ng matanda habang dahan-dahang humahakbang papalapit. Bakit, Mama? Ano pong nagawa ko? Naglingkod po ako sa inyo ng higit pa sa inaasahan ninyo. Ang anak ko, ang apo ninyo. Ang boses ni Florinda ay isang mahinang pagsusumamo. Bawat salita ay may kalakip na bara sa kanyang lalamunan. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Doña Carmela. Lumapit siya sa tenga ni Florinda at bumulong sa isang boses na kasing lamig ng gabi. Huwag kang magmalinis. Alam mo sa simula pa lang na hindi ka nababagay dito. At tungkol kay Alejandro, huwag mong asahan na ililigtas ka niya. Isang malaking utang na loob ang kailangan niyang bayaran sa pamilyang ito. At kung ang presyo niyon ay ang itapon ka sa basurahan, gagawin niya iyon ng walang kurap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Florinda ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang bawat alaala
ng mga yakap ni Alejandro, ang mga pangako nito sa ilalim ng buwan ay tila mga aninong naglalaho sa harap ng malupit na katotohanang inihain sa kanya. Hindi siya makahinga. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila nagiging isang malaking kulungan na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Ang tray na hawak niya ay tuluyan ng bumitiw. Ang tunog ng pagbagsak ng pilak at pagbasag ng porselana ay umaling-aungaw sa buong pasilyo. Isang ingay na tila nagsisilbing hudyat ng katapusan ng kanyang buhay na dati niyang kinagisnan. Mula sa anino ng pasilyo ay lumabas si Mang Carding, ang tapat na trooper ng pamilya. Nakayuko ito, hindi makatingin ng diretso kay Florinda. Sa labas, ang dagundong ng kulog ay tila nakikiramay sa panaghoy ng kanyang kaluluwa. Ang ulan ay nagsimula nang humampas sa mga bintana isang marahas na musika para sa isang gabing puno ng pagtataksil. Carding, dalhin mo na siya sa kakahuyan. Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik. At tandaan mo, ang katahimikan mo ay may katumbas na kaligtasan para sa pamilya mo. Utos ni Doña Carmela habang binubuksan ang isang sobrang puno ng pera. Kinaladkad si Florinda ni Mang Carding patungo sa pintuan. Wala siyang lakas na manlaban. Ang tanging nagagawa niya ay ang yakapin ang kanyang tiyan. Pilit na pinoprotektahan ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Habang ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang mukha. Isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang tanong na tila walang kasagutan sa gitna ng kadiliman. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang bigat ng isang kasinungalingan bago ito tuluyang mawasak? At sa ang sulok ng mundo, hahanapin ng isang inang itinakwil ang katarungan para sa isang buhay na hindi pa man nasisilayan ang liwanag, ay hinatulan na ng kamatayan. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan, tila nakikipagpaligsahan sa bilis ng pintig ng puso ni Florinda habang nasa loob siya ng humaharurot na sasakyan. Sa bawat pagtalbog ng gulong sa lubak na daan, nararamdaman niya ang matalim na kirot sa kanyang puson. Isang paalala na ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay kasama niya sa panganib. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Sa kadilimang nilalamon ang mga puno sa gilid ng kalsada at doon ay nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng wala nang matakbuhan. Isang inang tanging dasal na lamang ang sandata. Huminto ang sasakyan sa isang liblib na bahagi ng bangin kung saan ang dagundong ng alon sa ibaba ay sapat na upang malunod ang anumang sigaw. Pinilit si Florinda na bumaba ni Mang Carding. Ang putik ay agad na kumapit sa kanyang mga paa, malamig at malagkit. Tila hinihila siya pababa sa kanyang huling hantungan. Hawak ni Mang Carding ang isang baril. Ang metal nito ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sasakyan. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang hikbi ni Florinda at ang mabigat na paghinga ng matandang trooper. Patawad, Florinda. Alam mong wala akong pagpipilian. Ang pamilya ko ang nakataya rito. Ang nanginginig na boses ni Mang Carding ay halos lamunin ng hangin. Sa halip na tumakbo, dahan-dahang lumuhod si Florinda sa putikan. Hindi niya inalintana ang dumi na kumakapit sa kanyang damit. Tumingala siya sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng liwanag na tanging ang isang ina lamang ang nagtataglay. Huwag ako, Mang Carding. Ang anak ko, kahit siya na lang ang iligtas ninyo. Isumpa ninyo ako, itapon ninyo ako sa pinakamalayong lugar, ngunit huwag ninyong hayaang mamatay ang batang ito na wala pang kasalanan sa mundo. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang ulan ay patuloy na dumingal sa kanilang mga balat. Ngunit ang init ng mga luha ni Florinda
ang tila nagpainit sa naninigas na budhi ni Mang Carding. Tiningnan ng matanda ang nanginginig na kamay ni Florinda na mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Isang universal na simbolo ng proteksyon na tumama sa pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso. Naalala niya ang sariling mga apo, ang kanilang mga tawa, na hindi na niya maririnig kung dudungisan niya ang kanyang kamay ng dugo ng isang inosente. Ibinaba ni Mang Carding ang baril. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tila ba naalis ang isang napakabigat na pasanin. Tumakbo ka na, Florinda. Lumayo ka rito at huwag na huwag ka nang magpapakita. Hayaan mong isipin nilang patay ka na. Mabilis na kinuha ni Mang Carding ang isang lumang jacket ni Florinda na naiwan sa sasakyan. Pinahiran ito ng sarili niyang dugo mula sa isang sugat sa braso at inihagis ito sa bangin. Ang dugo ang tela ay nilamon ng kadiliman ng tubig sa ibaba. Isang peking ebidensya ng isang buhay na wawakasan na sa papel. Sige na, takbo. Ang huling utos ng matanda bago siya mabilis na sumakay sa sasakyan at iniwan si Florinda sa gitna ng kawalan. Naglakad si Florinda ng walang direksyon. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga sa bigat ng pagod at sakit. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa pagkahilo hanggang sa ang kanyang paningin ay tuluyan ng dumilim. Bumagsak siya sa gilid ng isang tumpok ng mga basura malapit sa isang riles ng tren, kung saan ang amoy ng nabubulok na pagkain at basang lupa ang naging huling alaala niya bago mawalan ng malay. Doon siya natagpuan ni Lolo Isko, isang matandang namumulot ng mga plastik at bakal. Sa gitna ng liwanag ng kanyang munting flashlight, nakita niya ang isang babaeng tila isang anghel na itinapon sa basurahan. Hindi nagdalawang isip ang matanda. Binalot niya si Florinda ng kanyang sariling lumang kumot. Isang kumot na bagaman may mga tagpi at amoy araw, ay nagtataglay ng init ng tunay na pagkalinga. Dahan-dahan niyang inakay ang babae patungo sa kanyang munting barong-barong, malayo sa karangyaan ng mansyong nagtangka sa kanyang buhay. Habang mahimbing ang tulog ni Florinda sa ilalim ng bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, isang mamahaling sasakyan naman ang huminto sa harap ng mansyon ng mga Alejandro. Mabilis na bumaba si Alejandro. Ang kanyang mukha ay puno ng pananabik na makita ang asawa matapos ang mahabang biyahe. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang yakap ni Florinda, kundi ang malamig na mukha ng kanyang ina at ang ilang mga opisyal ng pulisya na naghihintay sa sala. Nasaan si Florinda? Mama, anong nangyayari rito? Ang boses ni Alejandro ay puno ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Tumingin si Doña Carmela sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng mga luhang walang katotohanan. Wala na siya, Alejandro. Ang asawa mo, nagnakaw siya at tumakas, kasama ang ibang lalaki. At sa kasamaang palad, natagpuan ng mga pulis ang kanyang gamit sa gilid ng bangin. Nanigas si Alejandro sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo na binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng mahabang panahon ay tila isang kastilyong buhangin na winasak ng isang malaking alon. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Sapat ba ang mga salita ng isang ina upang burahin ang lahat ng alaala ng tapat na pagmamahal? O may mga bakas na maiwan ang katotohanan na hindi kayang takpan ng anumang kasinungalingan? Nakatayo si Alejandro sa gilid ng bangin. Ang hangin mula sa dagat ay tila humahampas sa kanyang balat na kasing lamig ng yelo. Ang bawat hampas ng alon sa mga bato
sa ibaba ay tila isang malakas na tunog ng pagguho ng kanyang buong mundo. Titig na titig siya sa madilim na tubig. Hinahanap ang anino ng babaeng minahal niya. Ang babaeng ipinangako niyang poprotektahan hanggang sa huling hininga. Ngunit tanging puting bula lamang ng dagat ang sumasagot sa kanyang katahimikan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tila ba sinusubukan niyang pigilan ang sarili na tumalon at hanapin ang asawa sa kailaliman. Sa labas ng kanilang mansyon, ang mga flash ng kamera mula sa media ay tila mga kidlat sa gitna ng gabi. Naroon si Doña Carmela. Nakasuot ng itim na belo, ang kanyang mga mata ay mamasa-masa at ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salitang binibitawan niya sa harap ng mga reporter. Hustisya, tanging hustisya lamang ang hinihingi ko para sa pamilya namin. Masakit isipin na sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinakita namin, ay ganito ang igaganti ng babaeng iyon. Ngunit bilang isang ina, mas masakit makita ang anak kong durog na durog ngayon. Ang bawat hikbi niya ay isang perpektong pagtatanghal. Isang sining ng pagpapanggap na kayang linlangin pati ang pinakamatalas na mata. Nang pumasok si Alejandro sa sala, ang bawat hakbang niya ay tila walang buhay. Agad siyang sinalubong ni Doña Carmela. Inalalayan siya nito sa braso na parang isang nagmamalasakit na anghel. Anak, tama na ang pagpapahirap sa sarili mo. Tingnan mo ito. Wika ng ina habang dahan-dahang inilalatag ang mga dokumento at mga sulat sa ibabaw ng mesa. Ang mga ito ay mga peking resibo ng mamahaling alahas at mga liham na sadyang ginaya ang sulat kamay ni Florinda. Mga liham na nagsasabing hindi na siya masaya at matagal na siyang may balak na sumama sa kanyang tunay na mahal. Hindi ito magagawa ni Florinda, Mama. Kilala ko siya. Ang mahinang boses ni Alejandro ay puno ng pagtanggi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimula ng magduda habang binabasa ang mga salitang tila ba sumasaksak sa kanyang puso. Alejandro anak, gising. Huwag kang maging bulag. Ginamit ka lang niya para sa pera natin. Ang boses ni Doña Carmela ay nagbago. Naging mas matapang at puno ng awtoridad. Lumapit siya sa anak at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Naalala mo ba noong bata ka? Noong halos mamatay ka sa sakit at wala tayong pera. Ibinenta ko ang huling piraso ng dugo ko. Nagtrabaho ako hanggang sa manginig ang tuhod ko para lang mabuhay ka. Iyan ang tunay na pag-ibig. Alejandro, ang utang na loob mo sa akin at sa pamilyang ito ay hindi matatapatan ng kahit na anong huwad na pagmamahal ng isang babaeng tagalaylayan. Ang salitang utang na loob ay tumama kay Alejandro na parang isang mabigat na kadena. Alam niyang sa kultura ng kanilang pamilya, ang pagsuway sa ina ay isang kasalanang walang kapatawaran. Ang dahan-dahang pag-agos ng lason ng pagdududa sa kanyang isipan ay nagsimulang pumatay sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang tanging tao na sa tingin niya ay hindi kailanman magsisinungaling sa kanya. At doon niya naramdaman ang sukdulang pagkatalo. Gawin mo ang tama, Alejandro. Iligtas mo ang kumpanya. Pakasalan mo si Beatriz. Iyan lang ang tanging paraan para mabura ang kahihiyang idinulot ng babaeng iyon sa pangalan natin. Patuloy na bulong ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang hipnotismo na dahan-dahang bumabalot sa diwa ng anak. Kinuha ni Alejandro ang isang litrato nila ni Florinda na laging nasa loob ng kanyang pitaka.
Ang litratong iyon, ang kanyang kanlungan sa bawat pagod. Ang natikal, ang ngiti ni Florinda, ang kanyang lakas. Ngunit ngayon, ang nangiting iyon ay tila isang pangungutya. Sa harap ng kanyang ina, dahan-dahan niyang inilapit ang litrato sa apoy ng isang nakasinding kandila sa gilid ng silid. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang mga mukha nilang puno ng saya, hanggang sa maging abo ang lahat at mahulog sa sahig. Tapos na ang lahat, Mama. Gagawin ko ang gusto ninyo. Ang boses ni Alejandro ay naging malamig at walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nawalan na ng kislap. Mula sa sandaling iyon, ang Alejandro na puno ng pag-ibig ay namatay na kasama ng abo ng litrato. Iniwan ang isang lalaking susunod na lamang sa bawat hila ng tali ng kanyang ina. 4 na taon ang mabilis na lumipas. Sa isang madilim at masikip na sulok ng tondo, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap ang liwanag, isang babae ang nakayuko sa kanyang makina. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng karayom sa tela ay ang tanging musika sa kanyang gabi. Si Florinda, na mas matanda na ang hitsura, ngunit mas matatag ang mga mata, ay tila nakikipagkarera sa oras. Ang bawat tahi niya ay puno ng determinasyon. Ang bawat hibla ng sinulid ay isang dasal para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang kislap ng karayom sa dilim ay tila isang maliit na bituin sa gitna ng kanyang mahabang gabi. Isang bituin na nagpapaalala sa kanya na kahit gaano kadilim ang mundo, may liwanag pa ring naghihintay sa dulo ng bawat pagsasakripisyo. Isang maliit at mainit na kamay ang dahan-dahang dumampi sa pisngi ni Florinda, kasunod ng isang pamilyar na amoy ng gatas at pulbos. Nanay, gising na po. May araw na sa labas. Ang malambing na boses ni Andres ang nagsilbing musika na pumukaw sa diwa ni Florinda mula sa isang mabigat na panaginip. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga butas ng yero sa kanilang bubong ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa kanilang munting silid. Sa 4 na taong paninirahan sa tondo, natutunan ni Florinda na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa higpit ng yakap ng isang anak na nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang bumangon araw-araw. Bumangon si Florinda at agad na inayos ang kanilang banig. Ang bawat kilos niya ay may kasamang pag-iingat dahil sa masikip na espasyo ng kanilang barong-barong. Sa labas, naririnig na ang ingay ng mga kapitbahay, ang kalansing ng mga balde, ang boses ng mga nagtitinda ng pandesal, at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa eskinita. Bagaman mahirap ang buhay, mayroong init ng pagmamahal sa komunidad na ito na hindi niya kailanman naramdaman sa malamig na marmol ng mansyong pinanggalingan niya. Florinda, bilisan mo riyan. Maraming tahiin na dumating, baka maunahan tayo ng deadline. Ang boses ni Ate Rosa ay umalingaungaw mula sa ibaba ng kanilang hagdan na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Si Ate Rosa ang may-ari ng maliit na patahian kung saan nagtatrabaho si Florinda. Kilala ito sa pagiging bungangera at matapang ang pananalita. Ngunit sa likod ng magaspang na ugali ay isang pusong handang tumulong sa mga nangangailangan. Pagbaba nila, agad na sinalubong sila ni Ate Rosa na may hawak na plato ng kanin at pritong tulingan. "Oh, Andres, kumain ka muna ng marami para lumakas ka. At ikaw naman, Florinda, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Namumutla ka na naman." Wika ni Ate Rosa habang palihim na nilalagyan ng mas maraming ulam ang pinggan ng bata. Ang maliit na kilos na ito ay nagdulot ng init sa dibdib ni Florinda.
Isang patunay na sa gitna ng kahirapan, laging may taong handang magbahagi ng kung anong meron sila. Habang naglalakad patungo sa patahian, hawak-hawak ni Florinda ang maliit na kamay ni Andres. Binabagtas nila ang makikitid na eskinita. Iniiwasan ang mga munting sapa ng tubig na naiwan ng ulan kagabi. Habang naglalakad, tinuturuan ni Florinda ang anak ng mga simpleng bagay. Ang pagbati ng po at opo sa mga nakatatanda. At ang kahalagahan ng pagiging tapat kahit sa maliit na bagay. Anak, ang karangalan ay hindi nabibili ng pera. Basta't marangal ang trabaho natin. Wala tayong dapat ikahiya, bulong niya sa bata habang hinahaplos ang buhok nito. Nang makarating sa patahian, agad na sumalang si Florinda sa kanyang makina. Ngunit bago siya magsimula, nahagip ng kanyang mata ang isang lumang piraso ng dyaryo na ginamit na pambalot sa mga tela. Sa isang sulok ng pahina, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang larawan ni Alejandro, mas seryoso ang hitsura, kasama ang isang magandang babae na si Beatriz. Ang ulo ng balita ay tungkol sa kanilang nalalapit na kasal ng taon. Naramdaman ni Florinda ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang puso. Isang sugat na akala niya ay naghilom na, ngunit tila muling binuksan ng isang sulyap sa nakaraan. Nanlamig ang kanyang mga kamay, at sa loob ng ilang sandali, ang ingay ng makina sa paligid ay naglaho, pinalitan ng katahimikan ng kanyang sariling pighati. Napansin ni Andres ang pananahimik ng kanyang ina. Lumapit ang bata at kinuha ang kanyang maliit at medyo magaspang na panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang pinunasan ang pawis sa noo ni Florinda at ang isang luhang hindi na napigilang pumatak. Nay, huwag na po kayong malungkot. Nandito naman po ako eh. Gagalingan ko po sa school para hindi na kayo mapagod sa pananahi. Ang inosenteng pangako ng bata ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Florinda. Muling bumalik ang kanyang lakas. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Nalalanghap ang amoy ng pag-asa na nagmumula rito. Ngunit ang katahimikan ng kanilang umaga ay biglang nabulabog ng isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng patahian ni Ate Rosa. Ang kinang ng pintura ng sasakyan ay tila isang banyagang bagay sa gitna ng madungis na kalsada ng Tondo. Ang paghinto nito ay nagdulot ng paghinto rin ng paghinga ng mga tao sa paligid, habang ang usok mula sa tambutso nito ay dahan-dahang humalo sa hangin. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At mula rito ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at malaking salamin sa mata. Tila isang reyna na napadpad sa maling kaharian. Ang bawat hakbang nito sa maruming semento ay puno ng pandidiri, habang ang mga mata nito ay naghahanap ng isang bagay o ng isang tao. Napatingin si Florinda sa labas. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Bakit may ganitong sasakyan sa kanilang lugar? May kinalaman ba ito sa nakaraang pilit niyang tinatakasan? Ayoko sana sa lugar na ito, napakadumi, pero wala kaming choice. Sabi ng designer, kayo lang daw ang marunong gumawa ng ganitong klaseng burda sa lining nang hindi nasisira ang tela. Ang boses ng babaeng bumaba mula sa mamahaling sasakyan ay puno ng pagmamataas habang iwinawagayway ang isang panyo sa harap ng kanyang ilong. Siya ay ang assistant ni Beatriz, ang anak ng mayamang pamilya na nakatakdang pakasalan ni Alejandro. Inilapag niya sa ibabaw ng lumang lamesa ni Ate Rosa ang isang balot ng napakamahal na seda. Ang kinang nito ay tila isang insulto sa paligid na puno ng alikabok
at amoy ng uling. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Kahit ganito lang ang patahian namin, garantisadong pulido ang gawa ni Florinda. Sagot ni Ate Rosa habang pilit na ngumingiti, bagaman bakas sa kanyang mga mata ang pagkainis sa inasal ng bisita. Tinanggap niya ang trabaho dahil alam niyang ang bayad dito ay sapat na upang mabayaran ang matagal ng utang sa upa ng barong-barong nina Florinda at pambili ng bagong sapatos ni Andres para sa pasukan. Nang umalis ang sasakyan, dahan-dahang lumapit si Florinda sa tela. Hinawakan niya ang puting seda at sa isang hila ng hangin, tila naramdaman niya ang lamig ng bawat alaala na pilit niyang ibinaon. Ito ang tela para sa lining ng damit pangkasal ni Beatrice. Ang babaeng kukuha sa posisyon na dati ay sa kanya. Ang bawat haplos niya sa tela ay tila isang saksak sa kanyang puso. Ang tadhana ay may malupit na paraan ng pagpapatawa. Ang kanyang mga kamay na dati ay hinahawakan ni Alejandro ng may pagmamahal ay siya ring gagawa ng kagamitang magsusuot sa bagong kaligayahan nito. Florinda, kaya mo ba? Kung masakit sa iyo, ako na ang gagawa. Pag-aalala ni Ate Rosa habang nakatingin sa namumutlang mukha ng kaibigan. Kaya ko, ate. Trabaho ito. Para kay Andres. Ang sagot ni Florinda ay isang mahinang bulong. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng katatagan na nanggagaling sa matinding sakit. Magdamag na nagtrabaho si Florinda. Sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, ang bawat tusok ng karayom ay naging bahagi ng kanyang tahimik na panaghoy. Habang tinatahi niya ang mga gilid ng lining, isang pamilyar na disenyo ang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit na hugis liryo na may nakatagong inisyal na A at F. Ito ang disenyong binuo nila ni Alejandro noong sila ay nagsisimula pa lamang mangarap. Isang simbolo ng kanilang sumpaan na kahit anong mangyari, sila ay iisa sa isang pagkakataon ng pangungulila at pagpapaalam. Palihim na tinahin ni Florinda ang maliit na liryong iyon sa pinakailalim na bahagi ng lining, kung saan walang makakakita kundi ang taong marunong tumingin sa puso ng tela. Hindi ito gawa ng paghihiganti, kundi isang huling basbas para sa lalaking dati niyang naging mundo. Malaya ka na, Alejandro. At malaya na rin ako. Ang kanyang huling isipan bago niya tapusin ang huling simit ng sinulid. Bawat patak ng luha na muntik nang pumatak sa tela ay agad niyang pinupunasan ng likod ng kanyang kamay. Ang pag-iingat niya sa seda ay higit pa sa pag-iingat niya sa sariling damdamin. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagpili na maging marangal sa kabila ng pagiging biktima. Ang pagpili na maging isang mahusay na mananahi sa gitna ng pagiging isang sugatang babae. Kinaumagahan, kinuha na ang damit. Ang assistant ay muling nag-iwan ng bakas ng pandidiri bago mabilis na lumisan. Hindi nila alam na ang dala nilang damit ay may bitbit na bahagi ng kaluluwa ni Florinda. Samantala, sa isang marangyang butik sa Makati, nakatayo si Alejandro sa harap ng salamin habang isinusukat ang kanyang tuxedo. Ang kanyang mukha ay walang kislap. Ang kanyang mga mata ay tila malalim na balon ng lungkot. Pumasok si Beatrice, nakasuot ng kanyang gown para sa final fitting. Look, Alejandro, perfect ang pagkakatahi ng lining. Sabi ko sa iyo, kahit sa mga taga-Tondo, may makukuha tayong murang paggawa. Pagmamalaki ni Beatrice habang umiikot sa harap ng salamin. Hindi nakinig si Alejandro. Ang kanyang pansin ay naagaw ng isang bagay na nakalaylay sa dulo ng gown. Yumuko siya upang ayusin ito,
ngunit nanigas ang kanyang buong katawan. Doon, sa isang sulok na hindi dapat mapansin, nakita niya ang maliit na burda, ang hugis liryo, ang letrang A at F. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng napakabilis, isang pintig na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang tahi. Kilala niya ang bawat kurba ng disenyong iyon. Kilala niya ang diwa ng taong gumawa niyon. Beatrice, saan mo ipinatahi ang lining na ito? Ang boses ni Alejandro ay paos, puno ng isang uri ng desperasyon na tila isang taong nalulunod na nakakita ng isang pirasong kahoy. Sa isang maliit na shop sa Tondo, bakit? May mali ba? Did they mess it up? Ang inis na tanong ni Beatrice. Hindi na sumagot si Alejandro. Ang kanyang paningin ay nakapako sa maliit na liryo. Ang nakaraan na akala niya ay patay na at naging abo ay tila muling bumabangon mula sa bawat hibla ng sinulid na kanyang hawak. Isang tanong ang sumisigaw sa kanyang isipan. Buhay ba siya? Buhay ba ang tanging babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal? Malamig ang simoy ng hangin sa madaling araw na iyon. Isang uri ng ginaw na tumatagos sa manipis na suot na cardigan ni Florinda habang naglalakad sila ni Andres patungo sa simbahan. Amoy ng bagong luto na puto bumbong at bibingka ang humahalimuyak sa paligid, sumasabay sa masiglang tugtugin ng mga kampanilya na hudyat ng simbang gabi. Sa kabila ng puyat mula sa pananahi, may ngiti sa mga labi ni Florinda habang mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak. Para sa kanya, ang bawat hakbang patungo sa banal na dambana ay isang pasasalamat sa isa pang taon ng kaligtasan. Nay, ang dami pong tao. Makikita po kaya tayo ni Papa Jesus sa dulo? Ang inosenteng tanong ni Andres habang pilit na tumitingala sa malaking krus sa tuktok ng katedral. Siyempre naman anak, laging nakatingin ang Panginoon, lalo na sa mga batang mababait na tulad mo. Sagot ni Florinda habang inaayos ang gulugulong buhok ng bata. Pumasok sila sa loob ng siksikang simbahan. Sa kabilang dako, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng pangunahing pinto. Bumaba si Doña Carmela, nakasuot ng eleganteng belo at may hawak na mamahaling rosaryo, habang sinusundan siya ni Alejandro na mukhang pagod at walang sigla. Para kay Carmela, ang pagsisimba ay isa lamang entablado upang ipakita sa lahat na sila ay banal at matatag pa rin sa kabila ng mga bali-balita tungkol sa kanilang kumpanya. Alejandro, ayusin mo ang mukha mo. Maraming negosyante ang narito ngayon. Kailangan nilang makita na handa ka na sa kasal ninyo ni Beatrice. Ang pabulong na utos ng ina na tila isang latay sa pandinig ni Alejandro. Nagsimula ang misa. Sa gitna ng katahimikan at pagdarasal, biglang bumitaw si Andres sa kamay ng kanyang ina upang habulin ang isang makulay na lobo na aksidenteng nabitawan ng isang batang katabi nila. Mabilis na gumapang ang bata sa gitna ng mga binti ng mga tao hanggang sa bumangga siya sa isang matigas na harang. Ang hita ni Alejandro na noon ay nakatayo sa pasilyo. Napayuko si Alejandro. Sa halip na magalit, nakaramdam siya ng isang kakaibang lukso ng dugo nang makita ang bata. Ang mga mata ni Andres, ang hugis ng mga ito, ang kislap na tila ba may dalang liwanag, ay tila isang salamin ng sarili niyang nakaraan. Dahan-dahang lumuhod si Alejandro upang pantayan ang bata. Bata, ayos ka lang ba? Nasaan ang mga magulang mo? Ang boses ni Alejandro ay malumanay, isang tono na matagal na niyang hindi ginagamit sa sinuman. Opo,
Ayos lang po ako. Sorry po, kuya. Ay, tito pala. Sagot ni Andres habang tinitingnan ang lalaking nasa harap niya. Nakita ni Alejandro na pinagpapawisan ang bata, kaya kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo mula sa bulsa at dahan-dahang pinunasan ang noo nito. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Alejandro. May pamilyar na amoy ang bata. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga gabing kasama pa niya si Florinda sa kanilang munting silid. Mula sa malayo, nakita ni Florinda ang kanyang anak na kausap ang isang lalaki. Nang mamukhaan niya ang anyo ni Alejandro, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding kaba na halos hindi niya kayang dalhin. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking haligi ng simbahan. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Andres, halika na rito. Ang pabulong ngunit madiing tawag ni Florinda, bagaman hindi niya magawang lumapit. Narinig ni Andres ang tawag ng ina. Kailangan ko na pong umalis, tito. Salamat po sa panyo. Mabilis na tumakbo ang bata pabalik sa dilim ng pasilyo. Teka, bata. Ang tawag ni Alejandro, ngunit mabilis na naglaho si Andres sa gitna ng siksikang tao. Lumingon-lingon si Alejandro. Hinahanap ang babaeng tumawag sa bata. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang anino ng mga taong abala sa pagluhod. Nanatili siyang nakatayo doon. Hawak ang kanyang sariling dibdib na tila may mabigat na pasanin. Bakit ganoon na lamang ang bilis ng kanyang tibok ng puso para sa isang batang hindi naman niya kakilala? Nang matapos ang misa, mabilis na hinila ni Florinda si Andres palabas. Hindi na nililingon ang katedral. Sa loob ng kanilang sasakyan, patungo sa tondo, mahigpit na niyakap ni Florinda ang anak sa loob ng madilim na jeepney. Nalanghap niya ang panyo na hawak pa rin ni Andres. Ang pabango ni Alejandro na tila isang multong sumusunod sa kanya kahit saang dako siya magpunta. Nay, bakit po kayo umiiyak? Mabait naman po yung tito na yun eh. Ang tanong ni Andres habang hinahaplos ang braso ng ina. Hindi makasagot si Florinda. Ang tanging nagagawa niya ay ang ipikit ang kanyang mga mata at damhin ang bawat patak ng luha na pumapatak sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ay tila isang tanong na walang kasagutan. Hanggang kailan siya kailangang magtago sa taong hanggang ngayon ay tinitibok pa rin ng kanyang puso. Samantala, sa loob ng kanilang mansyon, hindi mapakali si Alejandro. Inilabas niya ang mga gamit para sa kasal at muling tiningnan ang tahi sa laylayan ng damit ni Beatrice. Ang inisyal na A at F at ang maliit na liryo ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kanyang lampasara. Tila isang tahimik na sigaw mula sa nakaraan na tumatawag sa kanyang pangalan. Buhay ka. Alam kong buhay ka, Florinda. Ang bulong ni Alejandro sa sarili habang mahigpit na hawak ang telang, tila naging tanging koneksyon niya sa katotohanan. Tinititigan ni Alejandro ang bawat hibla ng sinulid sa laylayan ng damit pangkasal ni Beatrice na tila ba isa itong lihim na mapa patungo sa kanyang nawawalang katinuan. Ang maliit na liryong iyon, ang natatanging paraan ng pagkakabuhol ng mga dulo ng sinulid. At ang disenyo ng A at F ay hindi lamang basta burda. Para kay Alejandro, boses ito ni Florinda na bumubulong mula sa kailaliman ng kanyang mga alaala. Ang bawat kurba ng tahi ay pamilyar sa kanyang mga daliri, isang sining na tanging ang asawa lamang niya ang nakagagawa ng may ganoong klasing pagmamahal. Alejandro, ano ba? Kanina ka pa nakatitig sa lining na iyan.
nakakasira ng mood ha. Ang boses ni Beatrice ay pumutol sa katahimikan ng silid. Pumasok siya habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin, puno ng pagkairita. Sabi ko naman sa'yo, dapat sa Paris na lang tayo nagpagawa. Look at that, gawa lang ng mga taga-Tondo. Baka nga may kung anong mikrobyo pa ang kasama ng mga telang yan mula sa mga hamak na mananahi na yan. Hindi kumibo si Alejandro. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tahi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot at pag-asa. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan ang malamig na puso ng isang lalaking naging sunod-sunuran sa loob ng 4 na taon ay muling naramdaman ang alab ng katotohanan. Para siyang hinahaplos ang mismong mukha ni Florinda sa bawat tusok ng karayom na nakikita niya. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat, Beatrice. Ang malamig na sagot ni Alejandro, ngunit sa loob niya ay may nag-aapoy na plano. Nang makaalis si Beatrice, agad na tinawagan ni Alejandro ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Alamin mo kung saang patahian sa Tondo dinala ang damit pangkasal ni Beatrice para sa lining. Huwag kang mag-iiwan ng bakas. Ayokong malaman ito ni Mama. Ngunit sa kabilang panig ng mansyon, hindi nakaligtas ang mga kilos ni Alejandro sa mapanuring mata ni Doña Carmela. Nakatayo ang matanda sa itaas ng hagdan. Pinapanood ang bawat galaw ng anak habang hawak ang kanyang mamahaling tungkod. Ramdam niya ang panganib. Ang bawat pagduda ni Alejandro ay isang banta sa kahariang binuo niya sa pamamagitan ng dugo at kasinungalingan. Nagigising na ang natutulog na leon. Bulong ni Carmela sa kanyang sarili. Agad siyang nag-utos sa kanyang mga goons na bantayan ang bawat hakbang ni Alejandro at huwag itong hahayaang makalapit sa anumang katotohanan. Kinabukasan, dinala ng tadhana si Alejandro sa masikip at maputik na mga eskinita ng Tondo. Ang kanyang marangyang sasakyan ay tila isang banyagang nilalang sa gitna ng mga barong-barong. Bumaba siya at naglakad. Hindi alintana ang amoy ng uling at ang ingay ng mga batang naglalaro. Narating niya ang maliit na patahian ni Ate Rosa. Sa loob, nakita niya ang likod ng isang babaeng nakayuko sa makina. Ang paraan ng pagkakapusod ng buhok nito, ang dahan-dahang paggalaw ng mga balikat habang humihinga. Ang bawat detalye ay sumisigaw sa kanyang puso ng isang pangalan. Florinda. Ang mahinang bulong ni Alejandro na halos hindi marinig sa ingay ng makina. Tila naramdaman ng babae ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Dahan-dahan itong tumigil sa pananahi. Ang kaba sa dibdib ni Alejandro ay umabot na sa kanyang lalamunan. Haharap na sana ang babae. Ang sandaling hinihintay ni Alejandro sa loob ng 4 na taon ay narito na. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga mata, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umaling-aungaw sa labas. 3 lalaking nakasuot ng itim na barong ang mabilis na bumaba at humarang sa pagitan ni Alejandro at ng pinto ng patahian. Sir Alejandro, pinapatawag po kayo ng inyong ina. May emergency po sa kumpanya at kailangan ninyong bumalik agad. Ang mading sabi ng isa sa mga tauhan, habang ang kamay nito ay tila nakahanda sa anumang pagtutol. Bitawan ninyo ako. May tinitingnan lang ako sa loob. Ang galit na sigaw ni Alejandro, ngunit sadyang marami sila at malalakas. Pilit siyang inakay patungo sa sasakyan, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa babaeng nasa loob na muling yumuko sa kanyang makina, tila ba natakot sa gulo sa labas. Habang umaalis ang sasakyan,
Naiwan si Alejandro na sumusuntok sa upuan ng kotse sa sobrang pagkabigo. Ang pagkakataong mahawakan ang katotohanan ay muling ninakaw sa kanya ng sarili niyang ina. Ngunit hindi niya alam, ang babaeng nakita niya ay may hawak na isang panyo. Ang panyong iniwan ng bata sa simbahan. Ang panyong amoy Alejandro. Sino ang lalaking kanina pa umuubo sa anino ng gilid ng patahian? Na tila ba may dalang mabigat na balita na hindi na makapaghintay sa susunod na bukas. Ang bawat pagbuga ng hangin mula sa dibdib ni Mang Carding ay may kasamang matinding hapti. Isang tila nanunuyong ubo na nagiiwan ng bakas ng malapot na dugo sa kanyang lumang panyo. Nakahiga siya sa isang manipis na banig sa madilim na sulok ng kanyang maliit na paupahan. Sa kanyang tabi, nagniningning sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya ang isang papel na may tatak ng kumpanya ng mga Alejandro. Isang eviction notice. Pagkatapos ng ilang dekada ng paglilingkod, pagkatapos niyang itaya ang kanyang budhi upang sundin ang bawat malupit na utos ni Doña Carmela, ang ganti sa kanya ay ang pagpapaalis sa kanyang tinitirhan upang bigyang daan ang isang bagong condominium project. Dito niya naramdaman ang tunay na bigat ng utang na loob na palaging ibinibida ng kanyang Donya. Ang katapatan niya ay itinuring lamang na isang kagamitang matapos pakinabangan ay itatapon na lamang sa basurahan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Doña Carmela, balot ng isang mamahaling scarf, upang hindi malanghap ang amoy ng kahirapan sa paligid. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Tanging ang lamig ng isang taong sanay na sa pagkontrol ng buhay ng iba. Carding, narinig kong hindi na maganda ang lagay mo. Pinadalhan kita ng ilang gamot pero huwag mong asahan na ang kumpanya ang magbabayad ng ospital mo. Ang boses ni Carmela ay parang matamis na lason. Lumapit siya ng bahagya, sapat lamang upang hindi madumihan ang kanyang sapatos. Tungkol sa lupa mo, negosyo ito, Carding. Intindihin mo na lang. Pero huwag kang mag-alala, siguradong may pwesto ka na sa sementeryo na hindi mo na kailangang bayaran ang renta. Donya, bakit? Ang paos na tanong ni Carding. Ang bawat salita ay tila may kasamang tinik sa kanyang lalamunan. Ginawa ko ang lahat. Pinatay ko ang sarili kong konsensya para sa inyo. Sinabi ko kay Sir Alejandro na patay na si Florinda. Lahat ng pagsisinungaling. At iyan ang dahilan kung bakit dapat kang manahimik hanggang sa huling hininga mo. Putol ni Carmela. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Kung may mabalitan akong lumabas na kwento mula sa bibig mo, hindi lang ikaw ang mawawalan ng matitirhan. Ang mga apo mo, sisiguraduhin kong wala silang pupuntahan kundi ang kalsada. Maliwanag ba? Nang makaalis ang Donya, naiwan si Carding na nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding poot at pagsisisi. Tiningnan niya ang litrato ng kanyang pamilya sa dingding. At doon ay naalala niya ang mukha ni Florinda noong gabing lumuhod ito sa putikan. Naalala niya ang sanggol sa sinapupunan nito na iniligtas niya. Ang tanging mabuting bagay na nagawa niya sa loob ng maraming taon ng kadiliman. Hindi ko nahahayaang manalo ang dilim. Ang bulong ni Carding sa gitna ng kanyang pag-ubo. Ginamit niya ang huling hibla ng kanyang lakas upang bumangon. Mula sa ilalim ng isang selyadong bahagi ng kanyang sahig na gawa sa kahoy, inilabas niya ang isang maliit na voice recorder. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang isang taong matagal nang naging sunod-sunuran
ay nagpasya na bawiin ang kanyang dangal. Noong gabing inutusan siya ni Carmela na pumatay, palihim niyang pinindot ang record button. Isang siguro na hindi niya akalaing kakailanganin niya balang araw. Isang maulang gabi ang sumalubong sa kanya nang lumabas siya ng bahay. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipaglaban sa kamatayan. Bawat kanto ng tondo ay tila humahaba. Bawat ulan ay tila nagpapabigat sa kanyang mga balikat. Ngunit ang imahe ni Florinda at ang batang nakita niya sa simbahan ang nagsisilbing mitya ng kanyang natitirang buhay. Narating niya ang barong-barong ni Florinda. Ang liwanag sa loob ay tila isang parola sa gitna ng unos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamao. Ang marahang katok sa pinto ay tila isang huling pagsusumamo para sa katarungan, sumasabay sa tunog ng ulan na tumatama sa yero. Isang katok na hihila sa mga multo ng nakaraan upang harapin ang liwanag ng katotohanan. Mula sa loob, narinig ni Florinda ang tunog. Sino yan? Gabi na dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa dugo ang panyo at sa namumutlang mukha ni Mang Carding. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa mga luha ng isang taong handa nang harapin ang kanyang huling paghuhukom. Patawarin mo ako, Florinda. Patawarin mo ako. Panindatekaw, nanigas ang mga paa ni Florinda sa bukana ng kanyang pintuan. Ang malamig na tubig ulan na tumatalsik mula sa suot ni Mang Carding ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nagbumula sa boses ng matanda. Isang boses na nagmula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Sa loob ng maliit na silid, mahimbing na natutulog si Andres. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa malayo sa kaguluhan ng mundong nasa labas. Ang kaibahan ng payapang mukha ng kanyang anak at ng duguang anyo ng tsuper ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Dahan-dahang bumagsak si Mang Carding sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng baro ni Florinda. Ang bawat ubo nito ay nagiiwan ng mantsa ng pula sa maputik na sahig. Hindi na ako tatagal, Florinda. Pero bago ako bawiin ng langit, kailangang malaman mo ang lahat. Hindi ka aksidenteng napunta rito. Hindi ka kusang iniwan ni Alejandro. Sa sandaling marinig ang pangalan ng asawa, naramdaman ni Florinda ang isang matinding pag-ikot ng kanyang paligid. Ang hangin sa loob ng maliit na barong-barong ay tila naglaho. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng katotohanang dahan-dahang ibinubunyag sa kanya. Inilabas ni Mang Carding ang isang maliit na voice recorder. Ang kulay nito ay kupas na, ngunit ang laman nito ay nagtataglay ng bigat ng 1,000 kasalanan. Pakinggan mo ito. Ang paos na utos ng matanda. Pinindot ni Florinda ang maliit na butones. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang boses na kasing linis ng kristal, ngunit kasing laswa ng imburnal. Boses ni Doña Carmela. Patayin mo ang babaeng iyan, Carding. Siguraduhin mong hindi na siya makakahinga, pati ang batang dinadala niya. Isang basura lamang sila na humaharang sa kinabukasan ng aking anak. Kapag wala na sila, madali ko nang mapapaniwala si Alejandro na sumama siya sa ibang lalaki. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Florinda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, ngunit ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha ng galit at pighati. 4 na taon. 4 na taon siyang nabuhay sa paniniwalang sadyang mahina lang
ang pag-ibig ni Alejandro, na madali siyang kinalimutan nito kapalit ng karangyaan. Ngunit ang katotohanan ay mas masahol pa. Ang kanyang buhay at ang buhay ni Andres ay itinuring na basura na kailangang itapon para sa pera at kapangyarihan. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Florinda, isang tanong na punong-puno ng pagdurusa. Bakit kailangang pati ang anak ko ay idamay nila? Dahil sa kasakiman, Florinda. Sagot ni Carding habang iniabot ang isang sobrang plastic. Nandyan ang lahat, bank records ng kumpanya ni na Beatriz, na palihim na kinukurakot ng Donya. At ang katotohanang hindi kailanman nalaman ni Alejandro ang mga sulat mo. Ipinasunog niya ang lahat sa harap ko. Kinuha ni Florinda ang mga ebidensya. Ang bigat ng mga papel sa kanyang kamay ay tila naging isang baluti. Ang takot na palaging nananahan sa kanyang puso sa loob ng 4 na taon ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tumingin siya kay Andres, sa kanyang anak, na walang kamalay-malay na ang kanyang sariling lola ang nag-utos ng kanyang kamatayan bago pa man siya isilang. Salamat, Mang Carding. Bulong ni Florinda. Inalalayan niya ang matanda upang makaupo ng maayos. Ngunit nakita niya ang huling kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng kapayapaan matapos mailabas ang katotohanan. Dahan-dahang pumikit ang matanda. Ang kanyang huling hininga ay humalo sa malamig na hangin ng tondo. Naiwan si Florinda na nakatayo sa gitna ng dilim. Hawak ang recorder at ang mga dokumento. Hindi na siya ang mahina at takot na babaeng lumayas sa mansyon 4 na taon na ang nakalilipas. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila nagpapatigas sa kanyang paninindigan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang laban. Hanggang kailan mananatiling nakatago ang dilim kapag ang biktima ay nagpasya ng maging liwanag na lulunod sa lahat ng kasinungalingan. At ano ang gagawin ng isang ina kapag ang kanyang katarungan ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa dangal ng anak na pilit na pinagkaitan ng pangalan at pag-ibig. Lahat ng pinaniniwalaan ko, lahat ng pundasyon ng aking buhay sa loob ng 4 na taon ay gawa lamang pala sa buhangin at malulupit na kasinungalingan. Ang kaisipang ito ang paulit-ulit na bumubulaga sa isipan ni Alejandro habang dahan-dahan niyang pinipikit ang pintuan ng silid ng kanyang ina. Ang mansyon na dati ay itinuturing niyang simbolo ng kanilang dangal at tagumpay ay tila naging isang malaking libingan ng mga lihim na dahan-dahang bumubuhay sa kanyang mga takot. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa makapal na alpombra ay tila isang pagtataksil sa utang na loob na palaging ipinapaalala sa kanya ni Doña Carmela. Ngunit ang kuryosidad na nagmula sa nakita niyang tahi sa damit ni Beatriz ay naging isang apoy na hindi na kayang patayin ng anumang takot. Pinasok ni Alejandro ang library, ang lugar kung saan madalas maglagi ang kanyang ina upang ayusin ang mga papeles ng kumpanya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Carmela ay nananatili sa hangin. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay tila isang lason na sumasakal sa kanyang hininga. Sa ilalim ng isang nakatagong bahagi ng malaking lamesang narra, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa bakal, nakakubli sa likod ng mga makakapal na libro ng batas at negosyo. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang kahon. Doon, sa loob ng madilim na espasyong iyon, ay natagpuan niya ang mga bagay na tila humihingi ng katarungan. Mga sulat. Dose-dose ng mga sulat na ang bawat isa ay may pangalan niya sa unahan.
Isinulat sa isang pamilyar at payak na sulat kamay na hindi niya kailanman malilimutan. Mahal kong Alejandro. Ang bungad ng unang sulat na kanyang nabuksan. Ang petsa nito ay ilang araw lamang matapos siyang umalis para sa kanyang business trip. 4 na taon na ang nakalilipas. Binasa niya ang bawat salita ng may matinding hapdi sa dibdib. Sa bawat pangungusap, isinasalaysay ni Florinda ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pananabik, at ang masayang balita tungkol sa kanilang magiging anak. Walang pagnanakaw, walang ibang lalaki, walang pagtataksil, tanging isang tapat na asawang naghihintay sa kanyang pagbabalik ang nagsasalita mula sa mga pahinang iyon. Patawarin mo ako, Florinda. Ang pabulong na himutok ni Alejandro, habang ang bawat patak ng kanyang luha ay dahan-dahang bumabasa sa papel. Sa bawat pahinang binubuklat niya, tila ba dahan-dahang binubunot ang mga tinik na itinanim ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang lahat ng mga ebidensya ng pangangaliwa na ipinakita sa kanya noon ay mga huwad na likha lamang ng isang isipang walang konsensya. Ang babaeng itinuring niyang taksil ay ang babaeng biktima ng kanyang sariling pamilya. Biglang narinig ni Alejandro ang tunog ng papalapit na sasakyan sa labas, kasunod ng marahang pag-alingaw-ngaw ng tungkod ni Doña Carmela sa pasilyo. Ang bawat tunog ng matigas na dulo ng tungkod sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Mabilis niyang ibinalik ang mga sulat sa kahon at isinara ang lihim na lagayan. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang puso ay pumintig ng ganoon na lamang kabilis, tila ba isang magnanakaw na nahuli sa sariling pamamahay. Bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kapangyarihan at pagmamasid. Alejandro, bakit gising ka pa sa ganitong oras? At bakit narito ka sa aking silid? Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may talim ng paghihinala. Naghahanap lang ako ng isang lumang dokumento para sa board meeting bukas, Mama. Pasensya na kung naabala ko kayo. Ang sagot ni Alejandro, pilit na pinapatatag ang kanyang boses habang nakatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Tinitigan siya ng matanda ng matagal. Tila ba sinusubukan nitong basahin ang bawat nilalaman ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng sandaling iyon, naramdaman ni Alejandro ang lason ng manipulasyon na dahan-dahang bumabalot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang bulag na anak. Sige, matulog ka na. Kailangan mo ng lakas para sa kasal ninyo sa susunod na linggo. Wika ni Carmela bago dahan-dahang lumisan. Nang makalabas ng mansyon, mabilis na sumakay si Alejandro sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng walang direksyon. Sa loob ng nakapinid na espasyo ng kotse, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang bawat suntok niya sa manibela ay may kasamang hagulgol na walang tunog. Isang paglabas ng lahat ng galit at pait na kinimkim niya sa loob ng 4 na taon. Ang ulan na nagsisimulang pumatak sa salamin ng kanyang sasakyan ay tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Buhay ka at ang anak natin, Florinda. At isinusumpa ko, hindi na ako papayag na muli tayong paghiwalayin ng kahit na sinong demonyo. Ang matapang na pangako ni Alejandro sa gitna ng kadiliman. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang investigador. Sir, kumpirmado na po. Ang babaeng nasa patahian sa tondo ay si Florinda at ang batang kasama niya. 4 na taong gulang na po siya. Ang bawat pintig ng puso ni Alejandro
ay naging isang hudyat ng bagong simula. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, hindi niya alam na si Doña Carmela ay nag-utos na rin sa kanyang mga tauhan na linisin ang lahat ng bakas. Pati ang babaeng muling nagpapakita sa mga anino ng tondo. Ang bawat pagsuklay ni Ate Rosa sa buhok ni Florinda ay tila isang ritual ng paghahanda para sa isang digmaan. Sa loob ng maliit na patahian na amoy tela at lumang langis ng makina, walang bakas ng kaba sa mukha ni Florinda. Sa halip na magmukhang isang biktima na hihingi ng awa, ang babaeng nakaharap sa maliit at basag na salamin ay isang reynang handang bawiin ang kaniyang kaharian. Hindi siya magsusuot ng mamahaling alahas o seda, kundi ang kaniyang dangal na pilit na niyurakan sa loob ng 4 na taon. Hayan, Florinda, hindi ka man kasing kinang ng mga elitistang iyon. Ang mukha mo naman ay nagsasabi ng katotohanan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Wika ni Ate Rosa habang tinitingnan ang kaniyang gawa. Pinili ni Florinda ang isang simpleng puting bestida, malinis at maayos na tila sumisimbolo sa kaniyang hangaring linisin ang kaniyang pangalan. Salamat ate. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala kayo. Ang tugon ni Florinda, ang kaniyang boses, ay matatag at walang panginginig. Sa kabilang sulok, nakaupo si Andres sa tabi ni Lolo Isko. Ang matanda ay seryosong kinakausap ang bata. Tinuturuan itong magpakatatag. Andres, tandaan mo, kahit anong mangyari mamaya, huwag kang bibitiw sa kamay ng nanay mo. Maging matapang ka, dahil ikaw ang magsisilbing lakas niya. Huwag kang iiyak kahit anong ingay ang marinig mo. Maliwanag ba? Ang bawat salita ni Lolo Isko ay tila isang basbas ng isang lolo sa kaniyang apo. Isang proteksyon laban sa mundong mapanghusga. Lumapit si Florinda at lumuhod upang pantayan ang kaniyang anak. Hinawakan niya ang maliliit na balikat ni Andres at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Anak, ang pupuntahan natin ay hindi isang laro. Kukunin natin ang ninakaw nilang karangalan sa atin. Huwag kang matatakot dahil kasama mo ako at kasama natin ang katotohanan. Sa bawat salita ni Florinda, nararamdaman niya ang bigat ng flash drive na nasa loob ng kaniyang maliit na bag. Isang maliit na bagay na nagtataglay ng kapangyarihang magpabagsak sa isang higante. Samantala, sa labas ng tondo, ang gulo ay nagsisimula na sa panig ni Alejandro. Matapos matanggap ang balitang buhay ang kaniyang mag-ina, mabilis siyang nagmaneho patungo sa kinaroroonan ni Florinda. Ngunit bago pa man siya makarating sa eskinita, hinarang siya ng 2 malalaking itim na sasakyan. Bumaba ang mga armadong bodyguard ni Beatriz na pinadala ni Doña Carmela. Sir Alejandro, pasensya na po, pero utos po ng inyong ina na manatili kayo sa VIP room ng hotel hanggang sa magsimula ang seremonya. Ayaw po niya ng anumang abala. Ang mading sabi ng pinuno ng mga tauhan, bitawan ninyo ako. Alam ninyo ba ang ginagawa ninyo? Kinukulong ninyo ako sa sarili kong buhay. Ang galit na sigaw ni Alejandro, ngunit tila mga pader na walang pandinig ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Pilit siyang inakay pabalik. Ikinulong sa loob ng sasakyan na tila isang bilanggo na nakatakdang ikasal sa isang taong hindi niya mahal. Ang desperasyon sa kaniyang mga mata ay tila isang apoy na pilit na kinikitil ng mga kamay ng kaniyang sariling ina. Dumating ang umaga ng kasal. Ang Manila Cathedral ay puno ng mga bulaklak na puting rosas. Ang bango nito ay humahalo sa amoy ng insenso na nagmumula sa altar. Ang mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa ay naroroon,
Lahat ay naghihintay sa kasal ng taon. Si Doña Carmela ay nakaupo sa harap. Ang kaniyang ngiti ay puno ng tagumpay, tila ba selyado na ang kaniyang plano. Ngunit sa labas ng katedral, pababa ng isang lumang daip, ay ang isang babae at isang bata. Ang tunog ng mga kampana na nagbabalaraw sa buong Intramuros ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang paghuhukom. Dahan-dahang humakbang si Florinda patungo sa malaking pinto. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay sumasabay sa mabigat na tunog ng kampana. Hindi siya titingin sa likod. Hindi siya hihingi ng tawad. Dahil ngayong araw, ang bawat hibla ng sinulid na itinahi niya sa dilim ay magsisilbing tali na hihila sa mga demonyo patungo sa liwanag. Ang malalaking pinto ng simbahan ay dahan-dahan ng bumubukas at ang liwanag mula sa loob ay tumama sa matapang na anyo ni Florinda. Ayusin mo ang belo niya, Beatrice. Huwag kang kukurap-kurap dahil ang buong mundo ay nakatingin sa iyo ngayon. Tandaan mo, ang pamilya ninyo ay nasa bingit ng kahihiyan kung hindi matutuloy ang kasal na ito. Binayaran ko na ang kalahati ng utang ng ama mo, kaya gawin mo ang iyong parte. Ang boses ni Doña Carmela ay kasing talim ng karayom habang inaayos niya ang mahabang belo ni Beatrice sa loob ng marangyang bridal suite. Walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga salita. Tanging ang lamig ng isang transaksyon. Si Beatrice, sa kabila ng kanyang ganda, ay tila isang estatwang walang buhay, batid na ang kanyang kaligayahan ay ipinagpalit na para sa pangalan ng kanilang kumpanya. Samantala, sa isang silid na hindi kalayuan, ang tunog ng paglak ng pinto ay umalingaw sa pandinig ni Alejandro. Nakakulong siya sa VIP room. Binabantayan ng 2 malalaking bodyguard na walang ibang sinusunod, kundi ang pitaka ni Carmela. Sinubukan niyang buksan ang bintana, ngunit sadyang selyado ito. Ang kanyang mga kamao ay namumuti na sa higpit ng pagkakasuntok sa pader. Ang bawat minuto na dumadaan ay tila isang hakbang patungo sa isang bitayan na siya mismo ang gumawa dahil sa kanyang nakaraang kaduwagan. Maawa kayo. Hayaan ninyo akong lumabas. Hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. Ang pagsusumamo ni Alejandro sa likod ng pinto. Ngunit tanging ang malamig na katahimikan ng pasilyo ang sumasagot sa kanya. Sa labas ng simbahan, isang grupo ng mga staff mula sa patahian ang dumating upang magbigay ng huling serbisyo sa damit ng bride. Sa gitna nila ay isang babaeng nakasuot ng face mask at isang malapad na sombrero. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa ilalim ng anino. Si Florinda. Sa tulong ni Ate Rosa, nakapasok siya bilang isa sa mga assistant na mag-aayos ng laylayan ng gown ni Beatrice bago ito maglakad sa altar. Ang bawat hakbang ni Florinda sa loob ng katedral ay tila isang pagbabalik sa isang masamang panaginip. Ang amoy ng mga bulaklak at ang kinang ng mga chandelier ay nagpapaalala sa kanya ng gabing itinapon siya sa kalsada. Nang pumasok siya sa silid ni Beatrice upang ayusin ang lining ng damit, hindi niya inaasahang naroon din si Doña Carmela. Hoy, ikaw! Bilisan mo ang pagkilos dyan. Ang singhal ni Carmela kay Florinda, hindi nakikilala ang babaeng 4 na taon niyang inakalang patay na. Bakit ba ang babagal ninyong mga taga-patahian? Huwag ninyong madungisan ang telang iyan dahil mas mahal pa iyan sa buong buhay ninyo. Nanatiling nakayuko si Florinda. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang tela. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na dahan-dahang lumalabas sa kanyang dibdib. Naririto sa harap niya ang babaeng pumatay sa kanyang pangarap at nagtangka sa buhay ng kanyang anak. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Carmela
ay tila isang lason na sumusugat sa kanyang boses. Opo, ma'am. Malapit na po. Ang mahina at paos na sagot ni Florinda. Sapat lamang upang hindi maghinala ang matanda. Tingnan mo nga ang mga taong ito, Beatrice. Mga patay gutom na kailangan pang utusan ng paulit-ulit. Patuloy ni Carmela habang tumatawa ng mapait. Ang bawat pangungutya niya ay tila mga huling patak ng ulan bago ang isang malakas na bagyo. Sa sandaling iyon, ang malakas na tunog ng organo ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong katedral. Ang himig ng kasal ay tila isang babala na kumakalat sa bawat sulok ng simbahan. Ang seremonya ay magsisimula na. Mabilis na tumayo si Carmela at lumabas ng silid upang kunin ang kanyang pwesto sa unahan. Naiwan si Florinda sa loob. Hawak ang huling bahagi ng damit ni Beatrice. Tumingin siya sa salamin at nakita ang sariling mga mata. Mga matang hindi na marunong sumuko. Sa kanyang bag, ang flash drive ay tila naghihintay na lamang ng tamang sandali upang maglabas ng kidlat. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto ng katedral. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok at si Beatrice ay nagsimula ng humakbang sa gitna ng pasilyo habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit sa likod ng mahabang belo, isang lihim ang dahan-dahang gumagapang patungo sa altar. Isang katotohanang handang sumabog at lumunod sa lahat ng ginto at kasinungalingan ng pamilya Alejandro. Ang bawat nota ng musika ay tila isang pagbibilang ng oras. Ang bawat hakbang ng bride ay tila isang patibong na dahan-dahang sumasara. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, narito tayo upang pag-isahin ang dalawang pusong nangangakong magsasama sa hirap at ginhawa. Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa loob ng Manila Cathedral. Bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Alejandro. Nakatayo siya sa harap ng altar. Tuwid ang likod, ngunit walang buhay ang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. At sa bawat sulyap niya sa mga pintuan ng simbahan, tanging ang mga bodyguard na nakabantay ang kanyang nakikita. Sa tabi niya, si Beatrice ay nakatayo ng buong garbo. Ang kanyang mukha ay natatabunan ng mamahaling belo. Hindi batid ang bagyong parating. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Doña Carmela na tila isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang kumakaway sa mga matataas na opisyal at mga negosyanteng naroon. Para sa kanya, ang sandaling ito ang selyo ng kanyang kapangyarihan. Wala nang makakapigil sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay baon na sa limot, o iyon ang kanyang akala. Bago tayo magpatuloy sa pagpapalitan ng mga sumpaan, magbigay-pugay muna tayo sa paglalakbay ng pag-ibig nina Alejandro at Beatrice sa pamamagitan ng isang maikling presentasyon. Ang anunsyo ng sakristan habang dahan-dahang bumababa ang malaking puting screen sa gilid ng dambana. Ito ang hudyat. Sa likod ng control booth, ang operator na kaibigan ni Ate Rosa ay mabilis na isinaksak ang flash drive na iniabot ni Florinda. Ang katahimikan ng simbahan ay biglang napalitan ng isang hindi inaasahang tunog. Imbes na masayang musika at mga larawan ng bakasyon, isang gumaralgal na boses ang pumuno sa bawat sulok ng katedral. Isang boses na kilalang-kilala ng lahat, ngunit sa isang tono na hindi pa nila kailanman narinig. Patayin mo ang babaeng iyan, Carding. Siguraduhin mong hindi na siya makakahinga, pati ang batang dinadala niya. Isang basura lamang sila na humaharang sa kinabukasan ng aking anak. Ang utang na loob ng pamilya ko ay higit na mahalaga kaysa sa buhay ng isang hampas lupa.
Ang bawat salita ni Doña Carmela ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng simbahan. Ang mga panauhin ay napasinghap. Ang ilan ay napatayo sa sobrang gulat. Ang ingay ng mga bulungan ay tila isang dagat na nagsisimulang mag-alboroto. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang screen ay biglang nagpakita ng mga dokumento, mga bank statement, mga resibo at mga lihim na transaksyon na nagpapatunay na ang pondo ng pamilya ni Beatriz ay unti-unting ninanakaw ni Carmela upang itakip sa sarili niyang mga utang. Anong kabastusan ito? Itigil ninyo yan. Isang paninira lamang ito. Ang hiyaw ni Doña Carmela habang pilit na tumatayo. Ang kanyang mukha na dati ay maputi ay naging kasing pula ng dugo sa sobrang galit at hiya. Sinubukan niyang habulin ang mga tauhan sa booth. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila dahil sa matinding panghihina. Ang hiya na pilit niyang iniingatan ay dahan-dahang nadudurog sa harap ng buong elitista ng Maynila. Si Beatriz ay napahagulgol. Ang kanyang belo ay itinaas niya upang makita ang kanyang ama na ngayon ay galit na tumitingin kay Carmela. Ang pamilya ng bride na dati ay matalik na kakampi ng mga Alejandro ay dahan-dahang lumalayo sa kanila na tila ba sila ay may nakakahawang sakit. Sa gitna ng kaguluhan, si Alejandro ay nanatiling nakatayo ngunit ang kanyang mukha ay nagsimulang magbago. Ang lungkot ay napalitan ng isang matinding pagkamulat. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang saksi sa isang krimen na hindi mapapatawad. Ang bawat nota ng katotohanan na lumalabas sa speaker ay tila naglalabas sa kanya mula sa isang mahabang pagkakaidlip. Biglang tumigil ang musika. Ang buong katedral ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang tila naghihintay ng susunod na mangyayari. At sa sandaling iyon, ang malalaking pinto sa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang bumukas. Isang malakas na liwanag mula sa labas ang pumasok. At sa gitna ng liwanag na iyon, isang anyo ang nakatayo. Matuwid, matapang, at puno ng katarungan. Ang anino ng babaeng iyon ay dahan-dahang humaba patungo sa altar. Tila isang hudyat na ang tunay na reyna ay nagbabalik na upang tapusin ang kasinungalingan. Dahan-dahang humakbang si Florinda papasok sa gitna ng katedral. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa malamig na marmol ay tila isang hatol na umuukit sa katahimikan. Hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ang maliit na kamay ni Andres. Ang bata na ang tanging kasalanan ay ang maging bunga ng isang pag-ibig na pilit na pinaslang. Suot ang isang simpleng puting bestida. Tumayo si Florinda sa gitna ng pasilyo ng may dignidad na hindi kayang tapatan ng kahit anong ginto o perlas na nakapaligid sa kanya. Nanigas si Alejandro sa tabi ng altar. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib nang makita ang anyo ng babaeng 4 na taon niyang iniyakan gabi-gabi. Florinda. Ang mahinang bulong niya, isang tawag na punong-puno ng pagsisisi, pag-asa at matinding hapdi. Ngunit ang kanyang paningin ay agad na nalipat sa batang katabi nito. Ang batang nakita niya sa simbahan. Ang batang may parehong kislap ng mga mata at hugis ng mukha na tila isang replika ng sarili niyang kabataan. Magnanakaw, sinungaling, paano ka nakapasok dito? Ang hiyaw ni Doña Carmela na tila isang sugatang hayop na pilit na nanunugod. Sinubukan niyang lumapit kay Florinda upang saktan ito. Ngunit mabilis na humarang ang mga pulis na kasama ni na Ate Rosa sa likuran. Ang bawat elitistang panauhin ay nakatingin ng may pandidiri sa matanda.
Ang kanyang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng natunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. Tapos na ang pagpapanggap ninyo, Doña Carmela. Ang boses ni Florinda ay malumanay ngunit kasing tibay ng bakal. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Narito ako, hindi para sa inyong yaman o para sa inyong awa. Narito ako para sa katarungan ng anak ko. Ang batang ito na tinawag ninyong basura. Ang batang ito na iniutos ninyong patayin bago pa man masilayan ang liwanag. Siya ang buhay na patunay ng inyong kasamaan. Inabot ni Florinda sa mga opisyal ang orihinal na death certificate na inihanda ni Carding at ang mga dokumento ng kumpanya. Iyan ang mga ebidensya ng tangka ninyong pagpatay at ang pagnanakaw ninyo sa pamilya ni Beatrice. Ang bawat sentimo na ginamit ninyo sa kasal na ito ay galing sa panloloko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alejandro mula kay Beatrice. You and your family are a disgrace. How could you let this happen? Ang galit na sigaw ng bride bago nito hinubad ang kanyang belo at itinapon sa sahig. Sa gitna ng kahihiyan, tinalikuran ni Beatrice ang altar at mabilis na lumabas ng simbahan. Kasunod ang kanyang buong pamilya na sumusumpang babawiin ang lahat ng ninakaw sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Alejandro kay Florinda. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa sobrang hiya. Florinda, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Akala ko. Iyon ang naging problema mo, Alejandro. Mas pinili mong maniwala sa mga kasinungalingan kaysa sa tibok ng puso mo. Ang sagot ni Florinda habang ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo ngunit puno ng lungkot. Nay, bakit po umiiyak ang lalaking may panyo? Ang inosenteng tanong ni Andres habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Ang tanong na iyon ay tila isang saksak sa puso ni Alejandro. Ang kanyang sariling anak ay hindi siya kilala. At tanging ang imahe ng isang lalaking umiiyak ang alaala nito sa kanya. Halika na, Andres. Wala na tayong gagawin dito. Wika ni Florinda. Sandali, Florinda. Huwag kang umalis. Ang pagsusumamo ni Alejandro habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng lahat. Ang dating makapangyarihang tagapagmana ay nakayuko ngayon sa gitna ng katedral. Naliligiran ng mga basag na pangarap. At ang dahan-dahang pag-alis ng mga pulis kasama ang naghihisteryang si Doña Carmela. Tinalikuran ni Florinda ang altar. Tinalikuran niya ang lalaking dati niyang naging mundo at dahan-dahang naglakad palabas ng simbahan. Ang liwanag ng araw sa labas ay tila isang mainit na yakap na nagpapalaya sa kanya mula sa malamig na bilanggo ng nakaraan. Habang naglalakad siya palayo, nararamdaman niya ang bawat hakbang ni Andres sa kanyang tabi. Isang patunay na sa gitna ng pagkawasak ng lahat, ang katarungan at ang pag-ibig ng isang ina ang mananatiling nakatayo. Naiwan si Alejandro na nakatingin sa papasarang pinto. Ang katahimikan ng simbahan ay tila isang mabigat na pasanin na habang buhay niyang dadalhin. Ang bawat patak ng ulan na bumubuhos sa masikip na eskinita ng tondo ay tila naglalaba sa dumi ng lansangan. Ngunit hindi nito kayang hugasan ang bigat ng pagsisisi sa dibdib ni Alejandro. Wala na ang mamahaling sasakyan, wala na ang mga bodyguard, at wala na rin ang kintab ng kanyang sapatos na ngayon ay lubog na sa malagkit na putik. Suot ang isang simpleng t-shirt na basang-basa na at maong na pantalon. Nakatayo siya sa tapat ng maliit na patahian ni Ate Rosa. Ang liwanag mula sa loob ay tila isang pangarap na napakalapit, ngunit napakahirap abutin. Dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Alejandro sa putikan.
Hindi niya inalintana ang dumi na kumapit sa kanyang balat o ang lamig na tila nanunuot na sa kanyang mga buto. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang isang lalaking binuo ng yabang at bulag na pagsunod ay tuluyan ng gumuho upang magbigay daan sa isang taong handang magpakumbaba. Florinda, patawarin mo ako. Hindi ako narito para bawiin ka agad dahil alam kong wala akong karapatan. Ang boses ni Alejandro ay nanginginig. Humahalo sa tunog ng ulan na tumatama sa mga yero sa paligid. Narito ako dahil gusto kong simulan ang pagiging isang tao. Isang taong karapat-dapat sa inyo. Bumukas ang pinto. Lumabas si Florinda. Hawak ang isang lampara na nagbibigay ng madilaw na liwanag sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang lalaking dati niyang sinasamba, na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng unos. Naramdaman ni Florinda ang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ang pagmamahal na kahit kailan ay hindi naman talaga nawala. Ngunit mas matimbang na ngayon ang kanyang pagmamahal sa sarili at sa kanyang anak. Alejandro, ang basag na baso kahit anong pagdidikit ang gawin mo. May mga lamat na may iwan. Ang malumanay, ngunit mading sabi ni Florinda. 4 na taon kaming namuhay sa hirap, habang ikaw ay nabulag sa kasinungalingan. Hindi sapat ang isang gabi ng pagluhod sa ulan para mabura ang lahat ng iyon. Alam ko, Florinda, handa akong maghintay. Handa akong magtrabaho kahit bilang tagabuhat ng tela rito. Tinalikuran ko na ang lahat ng yaman ni Mama na galing sa masama. Gusto kong matuto kung paano maging ama mula sa pinakamababang paraan. Ang pagsusumamo ni Alejandro. Ang kanyang mga luha ay humahalo na sa tubig ulan na umaagos sa kanyang pisngi. Mula sa likuran ni Florinda, sumungaw ang maliit na ulo ni Andres. Tiningnan ng bata ang lalaking nakaluhod. Sa kanyang inosenteng puso, nakaramdam siya ng awa. Dahan-dahan siyang lumapit at inabot ang isang lumang payong na may mga tagpi kay Alejandro. Tito, huwag na po kayong umiyak. Mababasa po kayo. Baka magkasakit kayo gaya ni Lolo Carding. Ang maliit na kilos na iyon ni Andres ay tila isang saksak at haplos ng sabay sa puso ni Alejandro. Hinawakan niya ang payong. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa maliliit na daliri ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, nangako siya sa kanyang sarili na hindi na siya muling bibitiw. Salamat anak. Bulong ni Alejandro habang nakatingin sa bata. Tumingin si Florinda sa dalawa. Alam niyang mahaba pa ang landas patungo sa ganap na pagpapatawad. Ang tiwala ay hindi na ibabalik sa isang iglap. Ngunit ang nakita niyang awa sa mga mata ng kanyang anak ay tila isang pahiwatig na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may pag-asang maghilom sa tamang panahon. Umuwi ka na muna, Alejandro. Hindi rito ang lugar mo sa ngayon. Wika ni Florinda bago dahan-dahang isinara ang pinto. Ngunit sa halip na umalis, nanatili si Alejandro sa labas. Hawak ang payong na ibinigay ng kanyang anak. Naupo siya sa isang tabi. Binabantayan ang pintong nagsara. Handang maghintay sa susunod na umaga. At sa susunod pa, hanggang sa ang bawat patak ng ulan ay maging sikat ng araw na muling magbubukas ng puso ng babaeng tanging minahal niya. Ang katahimikan ng gabi sa Tondo ay napuno ng isang bagong uri ng pag-asa, isang pag-asang hindi nakasandal sa ginto, kundi sa katapatan ng isang pusong natutong magmula sa putikan. Lumipas ang 1 taon. Ang mga sugat na dati ay tila hindi na maghihilom, ay dahan-dahang tinakpan ng panahon.
gaya ng pagtubo ng mga bagong dahon sa gitna ng isang nasunog na kagubatan. Ang mundo ni na Florinda at Alejandro ay hindi na muling bumalik sa karangyaan ng ginto at marmol, ngunit sa bawat pagsikat ng araw sa tondo, may dala itong liwanag na mas matamis pa sa anumang yaman. Sa loob ng isang malamig at kulay-abong selda sa Correctional Institute for Women, nakaupo si Doña Carmela sa isang sulok. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas, wala na ang kanyang mga tauhan na sunod-sunuran sa bawat kumpas ng kanyang daliri. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan, habang ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong tungkol sa mga nawalang hiya. At ang pangalan ng pamilyang siya rin ang nagpahamak. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa anyo ng rehas, kundi sa anyo ng pag-iisa. Isang kaparusahan para sa isang taong ang tanging Diyos ay ang kanyang sariling dangal sa labas, sa gitna ng masiglang komunidad ng Tondo. Ang patahian ni Florinda ay hindi na lamang isang maliit na dampa. Sa tulong ni Ate Rosa, ito ay naging isang maayos na siyong, may kung saan ang mga kababaihan sa kanilang lugar ay nabibigyan ng marangal na trabaho. Si Florinda, na ngayon ay tinatawag ng Madam Flor ng kanyang mga tauhan, ay nananatiling payak ang puso. Ang bawat tahi na lumalabas sa kanyang makina ay hindi na simbolo ng pait, kundi ng pag-asa at bagong simula. Biglang tumunog ang kampanilya sa pinto ng patahian. Pumasok si Alejandro, suot ang kanyang uniforme bilang isang ordinaryong empleyado sa isang logistics company. Pawis na pawis siya at may dalang mga supot ng merienda para sa lahat. Sa loob ng isang taon, hindi siya sumuko sa pagpapatunay na ang lalaking duwag noon ay nabaon na sa putikan. At ang lalaking narito ngayon ay ang siyang handang magsilbi ng tapat. Flor, heto ang paborito ninyong lomini na Ate Rosa. Mainit-init pa yan. Ang nakangiting sabi ni Alejandro habang inilalapag ang pagkain sa lamesa. Wala na sa kanyang mga mata ang lungkot ng nakaraan, kundi ang kislap ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na layunin sa buhay. Salamat Alejandro. Halika na rito, kumain ka na rin. Kanina ka pa yata takbo ng takbo. Ang tugon ni Florinda na may kasamang malambing na ngiti na dati ay tila ipinagkait ng tadhana. Bagaman hindi pa sila ganap na bumabalik sa pagiging mag-asawa, ang bawat araw ng paghihintay at pagsisikap ni Alejandro ay dahan-dahang nagbubukas sa pintong matagal na nakapinid. Papa! Papa! Look, I drew a lily for you. Ang masayang sigaw ni Andres habang tumatakbo papalapit kay Alejandro. Binuhat ng ama ang bata at hinalikan sa noo. Isang tagpong dati ay tila imposible sa gitna ng mga kasinungalingan. Sa bawat tawa ni Andres, naramdaman ni Alejandro ang ganap na kapatawaran. Isang biyayang hindi niya akalaing makakamit pa niya. Nagtipon-tipon sila sa maliit na lamesa ni na Ate Rosa at Lolo Isko. Sa simpleng salo-salo na iyon, walang pilak na kubyertos o mamahaling champagne. Ngunit ang bawat subo ay puno ng tunay na kasarapan ng buhay. Sa ilalim ng lamesa, dahan-dahang hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Florinda. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Florinda ang kanyang kamay. Sa halip, mahigpit din siyang kumapit. Isang tahimik na sumpaan na ang kanilang hinaharap ay hindi na muling itatahi sa dilim, kundi sa liwanag ng katotohanan at pagpapakumbaba. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay hindi tungkol sa kung paano maghiganti, kundi kung paano bumangon mula sa pagkawasak. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa laki ng utang na loob o sa kinang ng pangalan, kundi sa lakas ng loob
na aminin ang pagkakamali at ang dahan-dahang paghilom ng pusong natutong magpatawad. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bubong ng tondo, ang anino ng kanilang pamilya ay nag-iisa sa lupa, hindi na bilang biktima, kundi bilang mga taong natutong magmahal muli sa gitna ng pinakamahirap na laban ng buhay.